Kaitas. Ano pagbasa ba dito? Kaitas? Kaitas? Kaitas na P18. Ayan, P18 na Kaitas. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Hindi ko lang matandaan gaano eh. Taga Nueva Ecija ba or Bulacan kasi driver ito ng bus. Shoutout Bossing ha. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Kaitas. Ayan. Issue. Ito, pakita ko na lang kagad sa inyo. Ito, may history na ng repair. Kasi sumabog yung mga kapasitor niya. Ngayon, pinalitan nila. Yan, pinalitan nila ng bago na malaki. Kaso, hindi siguro mag-shoot. Tama naman ginawa nila kasi ito, ginagawa ko rin to eh. Kapag hindi mag-shoot, wawiring na lang. Ang problema, wala, sumabog ulit. Ito, sumabog ulit. Tapos ito, may isa pa naiwan na sumabog na naman, no? Ayan. Value nito ay 63 by 3,300 lang. Ito guys, kahawig nito ay yung ADMC na series. And then sa previous vlog natin, yung ano bang amplifier yun? Yung titanium. Ayan, yung titanium na sa previous natin. Ganito rin yung design yan. Iisa lang sila ng design. ADMC tsaka titanium. Okay? Yan, ngayon, may sumabog na parts dyan. Tapos, kapag i-on mo yan, may short na. Ayun o. Pansinin nyo o. Ayaw na mag-on yan. Indikasyon na nakaprotect na siya. Bukod dito sa may mga kapasitor na sumabog, may nakita pa ako. Biyak ko. To. Biyak to dito. Parang diode yata yan. Biyak. Biyak ito, biyak. Okay, ano ba bang gagawin natin? Wala naman tayong choice dito eh. Ang gagawin lang muna natin dito, una-unang move or una-unang step na gagawin natin ay palitan muna natin yung mga kapasitor. Patinuin muna natin yung power supply. Meron akong pamalit nito. Galing din sa ED na nabili natin. Pwede ngang isalpak diretsong buo yun eh. Pwede ngang isalpak ng diretsong buo na. Tingnan natin mamaya or pwede namang ipalit lang yung kapasitor. Ngayon, kalasin ko muna ito. Tapos, patinuin muna natin yung power supply niya. Pero, bago natin gawin yan, siyempre, promote muna tayo kagad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, okay, goal ko ngayong taon is 100k subscriber tayo ngayong taon. Sana umabot. Sa pamamagitan ng, siyempre, pag-subscribe nyo. Paki-subscribe, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, ay, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, kalasin ko muna yung power supply. Palitan ko muna yung mga kapasitor na nadali dito. Ito na, nakalas ko na yung power supply. Ito yung sabi kong pamalit ko sana. Galing ito sa may ADMC na 2000. Ayan. Actually, parehas naman sila eh. Nagkaiba lang sa lapad lang ng board. Yung pagka-program nito, ng design niya is isa lang. Pero magkatalo sa may board, oh. Mas malapad ditong isa, oh. Yung sa green, medyo malapad dito. Kaya, hindi pwede. Sana, mas maganda pa sana to kung ito lang isasalpak natin eh. Kasi orig ito. Kaso nga lang, hindi nga mag-shoot. Science. Kaya, ang mangyari, katanggalin natin yung kapasitor nito. Tapos, ilagay natin dito. Palitan natin parang dalawa na ito. Tapos ito pangatlo. Itong isa, oh, umalsa na yung ilalim, oh. Tapos, yan, tatlo, palitan natin. Yan lang, sayang sana. Although, okay lang. Pares lang naman, no? 63, ano? 63 na 3,300. Same lang din dito. Iba lang yung kulay. Okay? Tanggalin ko muna yung mga kapasitor, hindi palitan ko muna. Bali, yung isa pala, buo pa pala to. Nakaangat lang yung pagkahinang. Ayun, kinalas ko, chinik ko, buo pala. Nakaangat lang yung pagkahinang, kaya parang tumalikwas yung dating niya. Yan o, inayos ko. Yan, binaon natin na maigi. Tapos, dalawa pinalit natin. Medyo naiba na yung kulay. Orange to violet na. And then, yung ito, medyo matangkad siya na konti kumpara sa orange. Mapapansin nyo, matangkad siya na konti. Pero same value yan. 63 by 3,300. Okay? Mas maganda pa nga to. Galing sa ED talaga yan. Ngayon, ibalik ko muna ito. Balik natin, tapos
Mukhang balda talaga siya, oh. Itong channel na to. Okay? Balik ko, tapos baklasin ko muna itong channel na ito. Naibalik na natin yung power supply. Ito, tinanggal ko na rin yung channel 2. Ito yung sabi kong nabiyak kanina. Saan ba yun? Ito yung diode. Diode pala ito. 60 UA. 60 ampere na 600 volts. Okay, kahit na 30 ampere nga lang lagay mo dyan eh. Hindi naman ganun kataas yung transformer niya eh. Kaya lang naman pumutok yan. Tingin ko dahil siguro, nagka-error siguro yung capacitor. Short talaga ito. Short to. Yan. Ay di. Gitna pala, gitna. Yan. Short pa rin kahit gitna siya, oh. Reverse natin. Short talaga siya, oh. Short, sira. Tapos itong kapares niya ay buo ito, buo. Tapos ito yung kapares niya. Tingnan nyo, buo. I-reverse mo yan, papalo yan siyempre. Kasi positive o gitna niyan. Negative. Tapos gitna is positive. Parang alam mo yung dalawang diode na pinagsama mo, nakasalubong, na gitna nila is, yung positive nila is nasa gitna. Ayan, parang dalawang diode lang na pinagsama. Okay, ngayon, kalasin ko muna ito. Kalasin ko muna to, tapos palitan natin. Tapos, testing natin, tingnan natin kung may problema pa na iba. Natanggal na natin to. Yan, ito yung biyak, ha. Tapos, pinalit natin. Bago yan. Okay? Double check natin. Ngayon, wala naman na nakaligtaan, no. Testing natin kung magkaroon pa siya ng shorted or wala na. Sana wala na. Pag-proceed tayo. Pwede natin i-fix ito. Okay. Plug in. Tapos switch on. Mayroon pa rin eh. Okay. May shorted pa rin ah. Tanggalin natin to. Tanggal ko to. Channel 1. Meron pa rin ah. Channel 2. Tanggalin natin to. O natin. Ba? Meron pa rin. Baka mamaya may nasira ng mga diode o naman. Kasirain diode dito. Bakit ganun? Tanggalin ko tong dalawa. Yan, tinanggal ko tong dalawa. Tingnan natin kung mag-on siya or ganun pa rin. Nagti-trigger yung soft start eh. Pero may shorted siya. Ano kaya problema ito? Tanggalin ko to natin. Kaso hindi gagana to. May shorted. Okay. Tapos bunutin ko ito. Ayan. Po natin. Mukhang may shorted dito sa may itong voltahe na to. Baka may nasira na diode dito or regulator. Pambira oh, tinornilyo ko pa naman. Kalasin ko muna, hanapin natin yung shorted. May short eh. Binalik ko na agad. Alam nyo kung ano nangyari? Pala, yung unang bukas mo pala, magbiblink pala talaga ito. Magbiblink siya. Tapos kapag nag-relay na naging okay na siya, active, mawawala pala yung blink niya tapos magkukulay dilaw to. Ulitin natin. O, ayan o. Ayan, nag-trigger yung dalawang relay. Ayan, milaw siya. Hindi lang siya ganun kahalata, pero meron o. Ayan, yellow-green.
Okay, kapag may protect siya, pula siya. Okay, ngayon, pag normal na siya, ayan. Mandar yung fan, gumagana yung fan. Ngayon, magsukat tayo ng biasing. Napalitan na natin to ha. Kanina, nakaprotect talaga yon. Ayaw talaga bumaba yung protect niya. Kasi may shorted nga ito. Yung diode. Ngayon, sukat tayo ng bias niya. Okay, meron. Meron na yung bias niya. Sayang no, hindi magkasya yung board. Maganda sana, isalpak lang yun. Okay, ayan no. Ganda naman ang bias nito ah. Although, para sa akin siguro mas maganda, ibaba pa ng konti yan. Try natin i-fix, tapos baba natin. Mga 0.25 lang. Para mas safe siya. Good na sa may channel to. Dito. O, good na rin to ah. Good din to ah. Okay. I-fix natin mamaya. Sayang, ang problema kasi dito, baka mamaya yung iba naman yung lumobo. Sa totoo lang, hindi ako nagagandahan sa ganitong design niya. Kasi halos lahat ng nagawa ko na ganitong klaseng design is lumulobo. Lumulobo yung kapasitor. Katulad sa ED. Ito, sayang. Pili sana yung salpak yan. Wala hindi magkasya. Ngayon, try ko munang lagyan ng audio. Lagay muna tayo ng audio. Tapos, pag naging okay na, saka natin siya i-fix bias. Tapos ibaba natin. Baba natin konti. Sagad lang natin ng mga 0.25 na lang siguro. Playing safe ika nga. Kaya, yung salpakan nito parang ayaw mag-shoot. Ganun. Yan. Nauna pa tong nauna pang pumutok itong kapasitor. Ito, good pa ito eh. Ito lang talaga isa oh. Lalo na ngayon, yung mga kapasitor ang binibenta ngayon is underrated. Mabilis siya tumirik. Kailangan lagay tayo ng kanya, input-output. Okay, naka-play na tong cellphone natin. On natin ulit. Trigger ng soft start. Okay, nag-trigger yung dalawang relay sa may channel 1, channel 2. Ngayon, volume, channel 1. Ayun oh. Okay, may audio yung channel 1. O, tingin ko siguro baka na-overload din nila. Na-overload din siguro. Kaya, sa totoo hindi applicable to sa mga matataas na watts na ipang sasab mo. Mas maganda siguro pang mid-high mo siya. Channel 2. Meron. Meron, no? Tagal naman ang intro ng music. Hanap tayo ng iba. Ito, the sign. Meron eh. Yan, meron. Kaso parang hindi siya nagsisignal, oh. Parang hindi nagsisignal. Ito meron eh. Dito parang wala. Or mahina, ano ba? Galawin ko muna yung mga switch. Galawin ko muna, lagyan ko muna ng contact cleaner. Although may audio na siya. Naglagay na tayo ng contact cleaner, tapos sinit natin ng maayos. Nilagay natin sa 0.775. Okay? Contact cleaner. Mamaya linisan pa natin to kasi ang daming yung karton na galing sa may kapasitor. Marumi. Okay? Ulit. Ayan, meron na. Malabas yung malabas na yung signal. Tapos channel 2. Meron na rin sumobra pa. Minsan may ilaw na sa taas eh. Okay? Andrew E. Ayan. Malakas kung sa malakas siya. Kaso nga lang, yun nga. Kapag mo to, kapag ipilit mo na ipang pure base mo, mabibitin itong mga kapasitor. Mabibitin siya. Yun. Siguro, sumabog itong kapasitor, kaya nasira yung, nalaglag. Yung diode na to, yan, nabiyak siya. Okay? Ngayon, okay na, kahit pa paano.
Yun lang, pinalitan natin. Buti may kwan tayo, may kapasitor tayo na pamalit. Saktong-sakto lang na may makuhanan tayo. Marami pa oh. Ilang piraso pa to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pa. Marami pa. Dalawa pa lang na bawas. O yan, wala namang ibang problema na. Ngayon, sige, i-fix ko. Try kong i-fix. Tingnan natin kung ano yung magiging klabasan. Kanina, nasa around, magkukulang-kulang 0.3. Try kong ibaba ng mga 0.25 lang. Ito yata yung biasing niya, ito 201. Sige, try natin. Natagalan ako sa pagkakalibrate. Kasi yung nakalagay dito ay 201, meaning 200 ohms lang, di ba? 200 ohms lang to. Kapag binaba ko siya muna ng 100 ohms. Nung 100 ohms, grabe, ang taas. Magpo 0.6 na. Binaba ko ng 150, mataas pa rin, nasa 0.5. Nasa 0.5 na siya. Ito, paliwanag ko na lang kasi mahaba yung proseso eh. 150. Ngayon, sinagad ko ng 189. Nasa around 180. Bumaba siya ng mga 0.4. Nasa 0.4. Ngayon, binaba ko ng 200 ohms na. 200 ohms. Nagparehas lang sila dito sa kabila. Nagparehas lang. 200 ohms. Sagad ng 200 ohms. Naging parehas sila ng bias dito. Eh sabi ko nga kanina, kung maaari, ibaba pa natin. Para mas safe ba? Playing safe ba? Binaba pa natin. Ngayon, target natin is mga 0.25 lang. Ngayon, nasira natin or ano ba tawag dyan? Yung binaling... nakalimutan ko anong tawag sa termino na to. Basta... ang 200 ohms, hindi natin sinunod yun. Lumagpas na tayo. Ito, ginamit ko. 200 ohms yan. Tapos, 200, tapos 38. 238 ohms. Yan, 238 yan ha. Orange, white, black. Yan, 38 yan. 238 ohms na yan. Lumagpas tayo ng 38 ohms sa may trim pot niya. Okay? Ngayon, ito magiging labasan ng biasing niya. Magiging biasing niya, oh. Dito tayo sa may stock. Stock. Okay, ayan yung stock niya, mga nasa 0.3 na yan. Tapos, ito yung Phoenix natin. Oh, bumaba, di ba? Nasa 0.25 lang. Okay? Mas maganda nga yan eh. Mas safe siya eh. Oh, ayan. 238 yan ha. Nag-series lang ako kasi wala tayong saktong 30. O, 238. Ngayon, kung ano yung procedure dito, yun lang naman gagawin natin dito. I-fix din natin to. Palitan din natin ng 238. Okay? Ayan, ganun lang pag-calibrate. Nabaliwala yung 200 ohms na trimmer. Yung 200 nito, saktong sagad sa 200 lang talaga. Kaso nga lang, ang 200 niya, ang delikado kasi, once na pag bumaba pala yung biasing nito, ibababa mo yung value, tumataas yung bias, kung magbago ito, diba, kung bumaba, di lalong delikado. Okay, calibrate ko yung kabila, or palitan ko pala ng biasing yung kabila, na fix natin parehas. Doon sa ilalim, hindi makita, nakatago. Parehas na parehas talaga sila ng kwan nito. ED, MC, na series, ito yung isa na i-fix natin. Yan, inulit natin 238 ohms yan ha. Ito yung stock niya, tapos ito yung nasira. Yung capacitor. Yan. Okay, ngayon switch on. Dito. Ayan, ang ganda oh. 0.25 lang. Oh. Okay. Ano pa ba? Gagawin natin. Dahil okay na yan, cellphone natin. Ayan, naka-play pa rin pala to. Okay. Solid din, tumunog siya. Sabi ko, parang hindi siya totally applicable para sa bass. Maganda siguro pang mid lang. O kung ipang bibase mo man, mga watts siguro ng mga 600 watts na speaker, okay, match lang dito para sa kanya. Kasi maliit lang naman yung supply niya eh. Pero kung ipo-pure base mo tapos mataas yung watts, ay alanganin. Madidrain itong mga kapasitor niya oh.
Okay? Hanggang dito na lang Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang kung paano i-repair ito. Sir, kung sino, ay, kalimutan ko yung pangalan kasi nito Basta driver ito ng boss, Bulacan or Nueva Ecija ito. Okay na to, goods na itong power amplifier mo. Maraming salamat ulit And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at alam ko, hindi ka pa rin nakapag-subscribe dyan. Nanonood ka lang Paki-subscribe ng YouTube channel natin Kasi ang goal ko nga ngayong taon, sana umabot ko yung 100k subscriber. Makakamit ko yan or maabot ko yon sa pamamagitan ng kada subscribe nyo. Yun, subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo na video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.